AI will kill anime. Hindi man ngayon, pero I can see this happening in a distant future. And we're not talking about 10 to 20 years from now kasi sa rapid advancement ng AI tech, like a few years ago, ganito lang ang kaya i-produce or i-generate ng AI. But in just 3 years, ganito na siya ka-polish. So when I said na AI will kill anime, hindi ako nag-fearmongering kasi there's really a big possibility. Mina, what's up? It's happening, guys. Even you na nanonood ng video na to, makakagawa na kayo ng mga sarili nyong anime gamit lang ang AI. In fact, a few months ago may video ako about sa isang anime na 95% gawa ng AI. And as I said earlier, sobrang bilis mag-evolve ng AI tech to the point na wala pang isang taon since yung video na yon. Eto tayo ngayon, shock na shock sa nilabas ng OpenAI na video generation tool na Sora. In case you missed it, nirelease na ng OpenAI ang Sora 2 at sobrang lupit at the same time nakakabahala yung kaya niyang gawin. Pero as a person na gumagamit din naman ng AI sa daily life ko, like sa work at sa content creating, nakikita ko yung both positive and negative effect nito sa anime industry. So in this video, magbibigay ako ng pros and cons nitong Sora 2. Unahin na natin syempre yung mga positive things. I'm sure marami ang magdi-disagree dito. Pero sa mga tao na gaya ko na one-man production team at hindi pa kaya sa ngayon mag-hire ng mga workers na makakatulong sa akin gumawa ng for example ng sarili kong anime, of course, God send sa akin tong Sora 2. In my defense naman kasi, may mga ideas, concept stories at characters na ako sa utak ko na ready na maging isang anime. Saka, ano naman kung yon ang pinaka-hot garbage na anime sa balat ng lupa pero at least wala akong ibang idadamay sa kalokohan ko na yon. Besides, sigurado naman ako na may mga ibang taong mas magaling pa sa akin na may mga mas malulupit na anime concept pero due to lack of connections, time, budget at lahat ng mga variables na paggawa ng isang anime is hindi na maiha-hard lunch sa mundo. Ang negative lang doon is syempre kung magiging accessible ang Sora 2 sa lahat, sure na sure akong gagamitin yon ng mga uncreative people na magge-generate ng mga stolen intellectual properties ng mga sikat na anime and worse, pagkakakitaan pa nila yon. Kaya sana magkaroon ng mga bagong batas sa paggamit ng AI na may kinalaman sa stolen IPs. Ngayon, kung ang lahat, as in lahat, tipong milyon-milyong anime fans is kaya na mag-generate ng mga kanya-kanya nilang anime, maganda man yan o basura, oo sige, sabihin na natin na may limit si Sora 2 na 20 seconds which in the future baka mas sumaba pa. Sa eksena ng attention span ng mga tao ngayon, okay na sa kanila yung mga ganon. Kaya bakit pa sila manonood ng 24 minutes episode na anime? Diba? Sa tindi rin ng greed ng mga companies, sigurado ako marami ang mawawala ng trabaho sa anime industry. Exploit na nga ang mga animators tapos sila pa ang pinaka magiging casualties dito. Though sabi ko nga kanina, powerful at helpful tool ang mga gaya na tong Sora 2 para sa mga taong gagamitin lang to for fun. Pero once na ginamit to ng mga capitalists para mas makatipid sa labor cost kasi alam naman natin kailangan ng anak nilang si Junjun ng bagong Rolls Royce kasi yung last year model niya is luma na. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Gagamitin nyo ba tong Sora 2 para gumawa ng mga sarili nyong anime? Comment nyo nga yung mga nagawa nyo. With that, well, yun lang.